So itong page na to, hindi ko alam kung yung iba sa inyo mga kachika, alam to. Baka yung iba sa inyo napanood na, ay napuntahan na tong page na to. Good afternoon po, musta na po kayo lahat, Kimpaw fans. Hello, Madam Elena Hernandez. Blessed Monday po, Chika Patrol. Ako, nagbubuking na po ang gawa-gawa ng mga bashers para sila si Palo. Di naman maniniwala mga Kimpawlandia. Good evening, Chika Patrol. Ang masabi ko sa mga taong walang trabaho, manira na lang. Kaya kay Kim Paulo, super ganda at maraming project ng gitara ng mga wag pansinin. Ayan, pa-shoutout naman po watching. Ayan, shoutout Madam Lorna Camacho. Ayan, thank you for watching Mar Vlog. God bless Madam Lorna Camacho. God bless din sa'yo. So mga kachika, dito ko nga nabasa, okay, etong topic natin ngayong araw. At eto nga, okay, eto si Rockstar Stilettos. So eto pala mga kachika, ang punot dulo, okay, nang masasabi natin na gumagawa ng fake news or bashing about Kim Pao. So, eto mga kachika, no, nagulat ako kasi akala ko nung una is rumors lang. Akala ko nung una bulong-bulungan lang. Pero totoong ipinost niya nga. Okay, and eto mga kachika, basahin natin ito, mabilisan lang. Finally, he has a non-showbiz girlfriend, sabi ng mga stalkers. Tingnan nyo, tuwang-tuwa pa. Yahoo raw. Okay, Yahoo daw. At meron pang gumatong, mga kachika. Meron pang gumatong dyan. Sabi nito, itong Aurora na to, I have photos of you and the non-showbiz girl. I-post ko kaya? Aba? Tingnan nyo naman mga kachika. Naghahamon pa. Itinag pa nila. Okay, si Kimi tsaka si Paulo. Ganong katitigas ang mukha ng mga taong to. Kaya hindi na ako nagtataka, 'di ba? Inuulan ng sumbong si Sir EJ, 'di ba? Tungkol dito sa mga dilema ng mga Kim Pao fans tungkol nga sa ginagawang pangbababash nitong mga to kay Kimi tsaka kay Paulo. Ayan. Sabi ni Madam Eve del Rosario, yung page na yun, kachika, di na ako nag-visit dyan. Dead man na yan sa akin. Iyon na lang at sa kanila rin ako naglaan ng time to watch. Ayan. So, eto mga kachika, no? And sabi nga rito, inaasar pa nila tayo. Tayo mga Kim Pao fans, isipin nyo ha, ang sabi nila rito. Hala, totoo nga ang chismis. Mag-iiyakan sigurado ang mga Kim Pao kulto republic nito. So mga chika, ina-accuse pa tayo mga kulto. Ayan. So meron pa rito. Grabe, ang pangit. Okay, nung mga sinasabi kay Paulo, and ayoko na basahin. Tingnan nyo naman. Masahol ka pa sa tit. Ayan. Paulo Abilino, mga fans mo walang respeto sa sarili at kapwa babae. Lumalaki ka talaga sa lansangan, no? Breeding no class. Etong Aurora na to mga chika, feeling ko, this is a fake account. Ay nakalagay, parody. Parody. Ayan, no? Di ba? Sabi dito, sabi dito, yung non-showbiz girlfriend daw ni Paulo is a gamer din. Meron pa siya post 11 hours ago. 'Di ba? Kahit pa sa makipag-kiss si Paulo at GF niya sa harap nyo, di pa rin kayo maniniwala. Alam nyo kung bakit? Kasi mabasag ang mga kadiluluhan ninyo. Hahanap pa rin ako ng lusot para di mabasag ang kabaliwan ninyo mga te. O, di ba? So, etong Aurora na to mga kachika, yung pasimuno and feeling ko, etong si Rockstar Stilettos tsaka si Aurora, iisa lang to mga kachika. Iisa lang yan. Parang eto si Rockstar,
kinakausap niya si Aurora, kunwari magkaibang tao, pero sa totoong tao, si Rockstar, sinasagot niya lang yung sarili niya. Pansinin niyo, siya lang yung sumasagot dito sa Aurora. Walang iba, siya lang. 'Di ba? Siya lang. 'Di ba? So, tingnan niyo Kesyo Kim Pao fans daw ay really funny. Tayo daw ay gumagawa ng fake news. Si male idol daw is a millionaire. In fact, yes, milyonaryo si Paolo. However, hindi lang siya nag-share ng kanyang net gross revenue. 'Di ba? Sinasabi nila diyan mga chika, sobrang minamaliit nila si Paolo. So, kesyo hindi daw matalino, kesyo hindi daw mayaman, kesyo alam niyo 'yun. Hindi ko alam kung bakit ginagano nila si Pao, and I don't think na papatulan din sila ni Paolo. Okay? Sabi nga rito, si Paolo, yung net worth niya is malaki. Pero hindi na to it. Mas okay sa kanya na sa kanya na lang 'yun. 'Di ba? Ayan tawag dito. Merong estimate dito mga kachika. Nung parang total net worth, okay, ni Paolo Abilino. Parang masabi na natin na sahod, 'di ba? Parang yung talent fee, 'di ba? So dito pa lang mga kachika, makikita na natin na hindi basta-basta yung talent fee ni Paolo. 'Di ba? Ang nakita ko rito, share ko sa inyo Ayan, Paolo Abilino. Ayan, okay? Yung estimated na sahod ni Paolo every month. Again, every month yan. This is from a reliable source. $13,240 a month. Yan yung pag kinonvert sa peso yan, 750,000 pesos a month. Yan yung income niyan. Tapos sasabihan nila bahay lang daw ng aso. Actually mga chika, merong nag-comment dito. Yung bahay daw ni Paolo, sinlaki lang daw ng bahay ng aso. 'Di ba? Grabe. At yun nga, after investigating, sabi ni Madam Jang D, 'di ba? Tama nga ako, iisang tao lang 'yan. Sabi ni Madam Eve, yes, yung si Rockstar may nagtag dyan sa ex mga contents about Janine. Fans yan ni Janine. So ayan na, nagkabukingan na nga. And alam nyo ba mga kachika, kaya ko nalaman, kesyo ganito daw, naban na raw yung mga Kim Pao accounts. Kesyo si Kimi raw, pinagpipilitan yung sarili kay Paolo and all. Pero meron na screenshot, okay mga chika, dito sa isang channel na to, kung saan sinabi, ito mga kachika, ayan, nakalagay dito, inamin niya na gawa-gawa lang daw nila. Okay, sabi dito, ob-ob ka, pinagtawanan tuloy tayo nito mga Kim Pao dahil sa kaob-obhan mo. Di ba sa atin-atin nga lang yan, dapat di nila malaman na pang-asar lang natin na may ibang GF si Paolo. Wala na dahil sa kaob-obhan mo, nagsaya na naman ang mga kulto. O, di ba? Sabi diyan, yung mga basher ng Kim Pao, kung sino-sino nila pinagbibintangan na ng Showbiz GF, una si Ren, muntikan pa magdemanda yon. Ngayon naman si Mona Gonzales. O, di ba? So, ayan mga chika, siya mismo nang galing. Sa kanya mismo nang galing kay Rockstar Estileto mismo nang galing mga chika na gawa-gawa nila. Sila nag-aaway. Tama nga si Madam Jangdi. Sabi ni Madam Jangdi kahapon, itong mga to, sila nag-aaway, sila nagbubukingan kasi nilalaglag na nila yung leader nila. 'Di ba?
feeling ko, etong rockstar na to, meron pang leader yan sa taas eh. Ayan, Madam Luz Bimindara Plisa, good evening. Ayan, sabi ni Madam Jang D, yan nga po yung nabasa ko. Ayan, sa kasagsagan ng movie ng Kim Pao, kahit kaninong babae lang inuugnay si Paulo. Pero dahil hiningi ko ang video o photo, may problema ka ba? Naglaho ka, chika, hindi na nag-reply. O, di ba? Sabi ko sa inyo mga chika, malakas ang kutob ko na etong mga taong to, kasama yung nagbamasid-masid sa bahay ni Paulo, mga fans yan nung kabilang partido. Promise. Nagmamasid-masid sa bahay ni Paulo, nagbabaka sakali ng pwede nilang ibato against Paulo. Eh wala silang makita. Wala. Basically, malinis si Paulo. So ang nangyari, gumagawa ng kwento. So ayan nga nangyari. So eto mga kachika, dito makikita natin na sa totoo lang in my own honest opinion, kapag yung isang love team, particularly yung Kim Pao love team, umaangat, okay, and beyond na, as in lampas-lampasan na doon sa mga idol nilang laos, diba? Doon sa mga idol nilang hindi naman pinag-uusapan, wala namang mga project, diba? Kung meron mang project, nilalangaw naman. Sobrang layo na ni Kimi tsaka ni Paulo dyan. Diba? Parang ano yan, lupa at langit. Hindi na nga langit eh. Lupa at bituin. Ganong kalayo. So, ang gagawin nila, okay, just to make themselves satisfied, okay, just to make themselves a bit okay, a bit unworried, sisiraan nila si Kimi tsaka si Paulo kasi para sa kanila, yun yung masarap sa pakiramdam eh. Kasi yung mga idol nila, 'di ba? Yung mga love team na sinasamba nila laos. Kaya ang gusto nila, yung Kim Pao din malaos kaso hindi nila ma-take down. Kaya sinisiraan na lang, ginagawa na lang ng fake news. Ang isyong ito tungkol kay Paulo Abilino na sinasabing may ibang babae ay isang klasikong halimbawa ng showbiz speculation na mabilis lumaki dahil sa social media. Ano ang nangyayari? May ilang bashers na naglabas ng paratang o haka-haka na may iba raw na babae si Paulo. Karaniwan, walang malinaw na ebidensya. Madalas ay base lang sa mga larawan na magkasama sa events, simpleng interactions sa social media o mga blind items na walang pangalan. Dahil dito, hindi nagpahuli ang fans, lalo na ang mga solid supporters niya, at agad silang pumalag. Depensa nila. Wala namang kumpirmasyon mula kay Paulo mismo. Trabaho lang ang madalas na dahilan kung bakit siya nakikita kasama ang iba. Hindi dapat agad mag-judge base sa chismis. Mas malalim na reaksyon. Sa totoo lang, bilang isang public figure, normal na masangkot si Paulo sa mga ganitong intriga. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng nakikita online ay buong katotohanan. May karapatan pa rin siya sa pribadong buhay. Ang haka-haka ay maaaring makasira hindi lang sa kanya, kundi pati sa mga taong nadadamay sa issue. Kung wala namang opisyal na pahayag, mas makabubuting maghintay kaysa magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Ang mabilis na pag-react ng fans ay indikasyon din kung gaano nila pinapahalagahan at pinoprotektahan ng kanilang inidulo. Ikaw ba? Sa tingin mo ba may basihan ng issue o typical bashers lang ito? Sa balitang kumakalat ngayon na may ibang babae raw si Paulo Abilino, ang masasabi ko ay A. Hindi pa opisyal. Walang kumpirmadong pahayag mula mismo kay Paulo o sa kanyang management tungkol sa isyong ito. Hanggang sa kasalukuyan, puro haka-haka alang ang umiikot sa social media. B. Showbiz speculation ang kalakaran. Karaniwang ganito ang mga chismis sa showbiz. May isang pic o video na kuha sa public event. May simpleng comments at interpretations, bina-viral at mabilis lumaki ang haka-haka. Hindi ibig sabihin na dahil nakita siyang kasama ang ibang babae ay may romantikong relasyon agad. C. Proteksyon sa pribadong buhay.
Bilang public figure, may karapatan pa rin si Paulo Abilino sa kanyang privacy. Ang mga haka-hakang walang sapat na ebidensya ay maaaring makasira hindi lang sa reputasyon niya, kundi pati sa mga taong nadadamay sa issue. D. Reaksyon ng fans. Ang matinding pagdepensa ng fans ay indikasyon na may loyal na base ang aktor. Pero mas mabuti kung ang depensa ay nakabase sa respeto, hindi nagpapakalat ng kontra-chismis at nagbibigay diin sa professional at tunay na facts. E. Mas mainam ang paghintay sa facts. Sa mga ganitong usapin, ang mas responsableng gawin ay maghintay sa pahayag mula mismo sa artista, iwasang mag-assume o magbigay ng hatol base lang sa chika, at suklian ng balita ng logic at respeto. Summary, hanggang wala pang malinaw na kumpirmasyon, mas tama na ituring itong rumor at huwag agad mag-conclude. Ang showbiz ay puno ng palaisipan at intrusion sa personal life, pero dapat pa rin itong balikan sa facts at hindi sa hype. Tungkol sa balitang iniintriga si Paulo Abilino na umano'y may ibang babae at agad namang pumalag ang fans, ito ang mas malalim at mas mahabang reaksyon ko. A. Intriga na walang malinaw na basihan. Sa ngayon, ang umiikot ay puro haka-haka. Wala namang malinaw na kumpirmasyon, wala ring direktang pahayag mula kay Paulo. Madalas sa ganitong sitwasyon, nagsisimula lang sa isang larawan na may kasamang babae, simpleng interaction sa event, o mga blind items na walang pangalan. Kapag sikat ka, kahit normal na pakikisalamuha ay nagiging issue. Minsan mas mabilis pa kumalat ang chismis kaysa katotohanan. B. Natural ang reaksyon ng fans. Hindi na nakakagulat na pumalag ang fans. Bilang supporters, pakiramdam nila kailangan nilang ipagtanggol ang inidolo nila, lalo na kung tingin nila ay unfair ang paratang. Pero dito rin dapat maging maingat. Ang depensa ay dapat hindi nagiging panlalait sa ibang tao. Hindi dapat mauwi sa fan wars, at lalong hindi dapat magdagdag ng bagong chismis para lang kontrahin ang issue. Mas maganda kung ang suporta ay nakatuon sa respeto at facts. C. Bahagi ng pagiging public figure. Bilang artista, exposed talaga sa ganitong intriga. Ang personal na buhay ay halos laging nasa ilalim ng microscope. Kahit wala namang ginagawang mali, may mga taong magbibigay ng sariling interpretasyon. Pero mahalagang tandaan na may karapatan pa rin si Paulo sa kanyang pribadong buhay. Hindi lahat ng nakikita online ay may mali siya. Ang pag-assume ay maaring makasira ng reputasyon. Mas malalim na punto. Sa totoo lang, ang ganitong klaseng balita ay sumasalamin din sa kultura ng showbiz sa Pilipinas, kung saan mas mabilis pag-usapan ng relasyon kaysa proyekto. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang trabaho, acting performance o mga upcoming projects, mas napag-uusapan ng personal na buhay. Kung sakaling totoo man o hindi ang issue, dapat manggagaling ang katotohanan sa mismong taong involved. Hanggat wala, respeto muna ang dapat pairalim. Para sa akin, mas mabuting maghintay ng official statement kung meron man, huwag agad maniwala sa viral posts, iwasan ng toxic na diskusyon online. Sa huli, ang mahalaga pa rin ay kung paano niya hinahandle ang kanyang career at kung paano siya nananatiling profesional sa kabila ng intriga. A. Timing ng issue. Minsan, napapansin ng fans na ang ganitong intriga ay lumalabas kapag may bagong project, kapag mainit ang pangalan sa social media, o kapag may kinikilalang a love team o katrabaho. Hindi man natin masabing sinasadya, pero sa showbiz, publicity, positive man o negative, ay nakadadagdag sa ingay ng pangalan. B. Epekto sa ka-love team o katrabaho. Kung may kapartner siya sa proyekto, natural na madadamay ang ito. Ang ganitong chismis ay maaaring magdulot ng awkwardness sa fandom, mag-trigger ng fan wars, at makaapekto sa image ng tandem. Kaya mas mahalagang maging responsable sa pag-share ng impormasyon. C. Mental at emotional impact. Hindi lang artista ang naaapektuhan ng ganitong intriga. Pamilya, mga kaibigan,
at maging ang taong nadadamay sa chismis, ang patuloy na online bashing ay mayroong psychological effect. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng isang tao sa likod ng kamera. D. Social media amplification. Sa panahon ngayon, isang tweet o TikTok video lang ay pwedeng mag-viral. Kapag maraming nag-react, nagiging totoo sa paningin ng iba kahit wala namang konkretong ebidensya. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang fact-checking, responsible commenting at hindi agad paghahatol. E. Mas magandang focus. Sa halip na personal na buhay, mas makabuluhan kung pag-usapan ang acting projects niya, career growth, mga achievements. Mas ma-healthy para sa fans at mas supportive sa artista mismo. Hanggat walang malinaw na kumpirmasyon, nananatiling itong haka-haka. Mas mainam ang maghintay kesa magkadagdag sa ingay. Sa huli, respeto at katotohanan pa rin ang dapat manaig kesa intriga.